So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, magbibigay ako ng latest updates about sa very controversial, viral, trending na grupo dito sa lugar namin sa Surigao City. And I think hindi lang dito sa lugar namin nagba-viral tong grupo na to. All over the Philippines na po, no? Ganon ka-trending itong grupo na to. So, since napakarami mga nagtatanong ng latest updates kung ano na talaga yung sitwasyon, ano na yung nangyayari sa grupong to as of now. So, marami akong nakalap na information, na research, and in fact mga ka-lifestyle, dumaan ako sa area nila, sa lugar nila. I found out na marami talaga mga nakapalibot na PNP and then Army sa lugar nila. And then, marami rin ako mga nabalitaan about sa kanila, especially dun sa mga sumuko, nagsisurrender. I found out also na itong mga sumuko, hindi naman pala talaga totally nakulong, no? Inuna na sila ng statement kung bakit sila sumama sa grupo na yan, and then kinuha yung kanilang pagkakakilanlan. And then most of them is hindi pala talaga taga Surigao City, no? Taga ibang lugar. Hindi na lang ako magme-mention kung saang lugar, baka mabash na naman tayo, no? So yun talaga yung totoong nangyayari dito ngayon. And then as of now talaga, itong dalawang leaders nila na si Dato Adlaw and then si Reyna Bailordes Infante is kasalukuyang nasa compound pa rin nila, no? I don't know what really happening. So makikita nyo naman sa mga videos nila na merong mga harassment or pagbabanta, especially si Bailordes Infante, no? Kumbaga every time nagla-live siya, nagmumura siya, tinatakot niya yung mga government employee, especially yung mayor namin na puputulan ng ulo. So makikita nyo naman talaga, no, sa mga videos nila na meron talagang mga pagbabanta. And I don't know what really happening, bakit hindi pa rin hinuhuli si Reyna Bailordes Infante. And then si Dato Adlaw din, makikita nyo naman yung viral video nila sa checkpoint na talaga namang merong paglabag sa batas. Aside sa sinasagot niya yung PNP personnel, meron silang mga deadly weapon na dala. So alam naman natin na gun ban. So it doesn't mean na gun ban, baril lang yung bawal. Lahat po talaga ng mga deadly weapon included na sa polisiyang ganyan, ano? So yun po talaga yung realidad. So sinasagot niya yung personnel, no, sa hindi kadahilanan. So nagmamatigas siya, ini-insist niya yung kanyang pinaniniwalaan. I know nasa democratic country tayo, malaya tayong ihayag kung ano yung pinaniniwalaan natin. Pero this time, meron talagang mali sa kanilang grupo. So yun talaga yung sinisita ng PNP personnel, no? That time na hinuli sila, pinara sila sa checkpoint. Pero yung nangyari po talaga nun, sa totoo lang, pinalagpas lang po talaga sila. So ganun ka, ewan ko, ganun ka responsable yung batas dito ngayon as of now, no? Pinalagpas nila, hindi ko alam sa anong kadahilanan kung bakit, ano. Even though makikita nyo naman sa video na meron talaga silang mga deadly weapon dala, yung mga itak, no? Hindi po kahoy yun, totoo pong mga itak yun, pero nakalagpas po sa checkpoint. Yun po talagang katotohanan. And then as of now mga ka-lifestyle, malaya pa rin tong dalawa talaga, no, na leaders na nila. Yung talagang pinakasentro talaga ng usapang ito, yung si Dato Adlaw and then si Bailordes Infante, no. So although makikita nyo naman sa lugar nila maraming mga PNP personnel. And then kung napanood nyo yung recently video din natin na yun na nga, pinutulan sila ng tubig, kuryente, in that way kasi para gusto nila mag-suffer yung mga members para sumuko na, umuwi na sa kanilang lugar. So yun talaga yung gustong mangyari ng government dito. Pero nagmamatigas talaga, nandun pa rin, no? And then I found out also mga ka-lifestyle, yung pinakakawawa po talaga, naapektuhan talaga ng gusto sa sitwasyon ng tribal grupo na to dito sa lugar namin is yung kanilang family members, especially yung kanilang mga anak. Yun talaga yung pinaka-sentro ngayon ng bullying, especially dun sa school nila. Yung iba nagsitigil na or nag-stop na sa pag-school kasi yun, binubuli sila,
no, nahihiya silang pumasok, that's why nag-stop na sila, no. Then kung napapansin niyo rin or napanood niyo rin yung videos na yung video na in-upload ko na yung bata umiiyak, totoo po yun, ano, na yung bata po kasi hindi na pinaigib ng kanilang kapitbahay, no. Sa kadahilanan din, of course, yung kapitbahay nila natatakot din sa kanilang security, no. That's why hindi na pinaigib. Kaya nga pinutulan sila ng tubig, umiigib na lang sila doon. Yun nga lang, hindi pinaigib. Yun talaga yung mga realidad nangyayari dito sa Surigao City, no, as of now. So hindi ko alam kung bakit until now hindi pa rin hinuhuli yung mga leaders ng tribal grupo na to, no. So alam naman natin na matagal ng panahon meron din pala sila mga pending na kaso, no, pero nandiyan pa rin sila, no, sa palakad-lakad lang kahit saan, ano. So yun po talaga yung nangyayari ngayon dito sa Surigao City. So sa mga nagtatanong, yun po yung nangyayari ngayon, mga ka-lifestyle. Hindi pa rin nakukulong yung si Dato Adlaw, hindi si Bae Lourdes Infante. Yun po talaga yung katotohanan, no. And then napanood ko yung statement ng Hepe again. Sabi niya, nabanggit niya doon na hinihintay pa nila yung warrant of arrest galing sa taas, no. Hindi ko alam, I don't know, sila lang yung makakapag-decide kung kailan nila huhulihin tong mga taong to, kasi marami pong evidence, concrete evidence na binitawan, no. Yung Reyna Bae Lourdes Infante na imagine, puputulan ng ulo yung mayor. So death threat po yun, pwede po sampahan kaso directly yun, pero hindi nila hinuli. I don't know, hindi pa nila hinuli until now, no. So again, mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga walang sawang sumusubaybay sa channel natin, nagabang ng latest updates, latest scoop, kung ano na yung nangyayari sa Federal Tribal. So yun yung masasabi ko, no. Walang nakulong kahit isa sa mga members ng tribal group, kasi yun na nga, ayon sa kanila, pinangakuan lang din naman sila. So totally wala silang kasalanan. Actually yung meron talagang kasalanan dito is yung mga leaders lang naman talaga, kasi sila yung kumbaga sila yung nagbibigay ng utos sa mga members, no, na padlakan yan, sasama sila, papadlakan kung ano yung mga establishment na hindi nagko-comply daw, hindi daw nagko-comply sa kanilang requirements. So papadlakan nila yan together with dato daw nila, dato leader, Dato Adlaw, and then Bae Lourdes Infante, no. Then as of now, patuloy pa rin nagla-live yung Reyna Bae Lourdes Infante, na patuloy pa rin batikos sa government ng Surigao City, ano. Patuloy pa rin yung pagbabanta. Yun nga lang, nag-expire na yung pagbabanta niya. Within 72 hours daw babaha ng dugo. Expire na po yun. More than 72 hours na po, wala namang nangyayari. So in that way, no, na makikita nyo na hanggang salita lang, no, itong Bae Lourdes Infante. So yun po talaga yung nangyayari, latest updates as of now sa Federal Tribal here in Surigao City. So stay tuned for more latest updates about Federal Tribal. So yun lang, mga ka-lifestyle, peace.